Ika-49 na kabanata, ang tinig ng mga pinag-uusig. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, hinaing, protesta o reklamo, sawimpalad, mga pinag-uusig o inaapi, dignidad, pagrespeto sa sariling karapatan, adhikain, layunin o mithiin, balak, plano o layunin, napahinuhod, napapayag, magpataw, maglapat, magbigay, nanlulumo, nanlalambot, tulisan, magnanakaw o bandidong nanghaharang sa mga lansangan, naglisaw, pagpabalik-balik ng mga taong may masamang gawain, walang tigil na paggalaw ng marami, panlunas, anumang bagay na nagpapagaling sa may sakit, reforma, pagbabago, luminga, lumingon sa kaliwa o kanan. Napansin ni Elias na tila hindi nasisiyahan si Crisostomo nang sumakay ito ng bangka. Agad na humingi ng paumanhin si Elias dahil naabala niya si Crisostomo. Sinabi ni Crisostomo na nakasalubong niya ang alperes at nais siyang makausap nito. Nag-alala siya nang makita ng alperes si Elias kaya nagdahilan na lamang siya. Ayon naman kay Elias, hindi siya matatandaan ng alperes. Naalala ni Crisostomo ang pangako niya kay Maria Clara na dadalaw siya, kaya napabuntong hininga siya. Hindi na nagsayang ng oras si Elias at sinabi na siya ay sugo ng mga naaapi o sawimpalad. Ipinaliwanag niya ang mga napagkasunduan ng pinuno ng mga tulisan, si Kapitan Pablo. Hindi hayagang binanggit ni Elias ang pangalan ng pinuno. Ipinahayag niya ang mga kahilingan ng mga tulisan na magkaroon ng pagbabago sa lipunan tulad ng paglalapat ng katarungan, pagbabawas ng kapangyarihan ng Gwardiya Sibil at pagbibigay ng dignidad sa mga tao. Si Crisostomo ay handang gumastos upang pakilusin ang kanyang mga kaibigan sa Madrid at kaya niyang pakiusapan ng Kapitan General. Subalit sinabi niyang ang kanilang balak ay hindi makabubuti at maaaring magdulot pa ng mas malaking panganib. Sinabi ni Crisostomo na kapag binawasan ng kapangyarihan ng mga Gwardiya Sibil, maaaring mapahamak ang mga tao. Inihalin tulad ni Crisostomo ang sitwasyon sa paggamot sa sakit. Dapat ang sakit mismo ang gamutin at hindi ang mga sintomas. Kailangang ilapat ang panlunas kahit na ito'y mahapdi, lalo na kung ito'y makabubuti. Nais ng mga gwardya na matigil ang kasamaan, kaya ang paggamit ng lakas, paggawa ng marahas na hakbang, at pananakot ang kanilang solusyon. Kung aalisin ang mga kapangyarihang ito sa Gwardiya Sibil, mapapahamak ang bayan at mawawala ang kaayusan at katahimikan. Ayon kay Crisostomo, wala nang kabutihang na idudulot ang mga Gwardiya Sibil sapagkat hindi makatarungan ang kanilang mga pamamaraan tulad ng panghuhuli ng mga mamamayan, pagpapahirap sa mga nakalimot magdala ng sedula at marami pang iba. Sinabi pa niyang may mga tulisan na bago pa man magkaroon ng mga Gwardiya Sibil, dulot ng pagkagutom. Sinabi ni Elias na ang mga sawimpalad ay gustong magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng mga praile at magtangkilik laban sa mga korporasyon. Tugon naman ni Crisostomo, may utang na loob ang bayan sa mga praile dahil sa kanilang pananalig at pagtangkilik laban sa paggamit ng dahas ng mga taong makapangyarihan. Makikita ang pagmamahal ni Elias at Crisostomo sa bayan sa kanilang mga kuro-kuro. Ngunit hindi napapayag ni Elias si Crisostomo na tumulong sa mga sawimpalad. Sinabi ni Elias kay Crisostomo na ipaaalam na lamang niya sa mga sawimpalad na sa Diyos o sa kanilang mga bisig na lamang nila ililipat ang tiwala.